So every time na magko-content ako tungkol kay Senator Risa Ontiveros, may mga ganitong komentong lumalabas. So bilang meron naman tayong alam kahit papaano 'no, hindi tayo tanga, bobo, mangmang at, meron naman tayong ginagawang mga researches, so tayo na mismo ang magde-debunk tungkol dito. Actually matagal na 'tong na-debunk, eh. Sobrang daming mga missing pieces na hindi alam nung iba kaya lagi nilang binabansagang PhilHealth Queen at nagnakaw daw ng 15 billion pesos itong si Senator Risa Ontiveros sa PhilHealth 'no, na hindi man lang sila nagre-research. Na-fact check na 'to actually. How many times na 'tong na-fact check? Maraming mga verified sources ang nag-fact check nitong kumakalat na issue na 'to tungkol kay Senator Risa Ontiveros 'no, ay isa na nga diyan ang Rappler. Okay, so eto ding Vera Files na fact check na niya. Itong corruption scandal na 'to nangyari 'to way back 2019 pa, eh. So, maraming mga importanteng katotohanan na kailangan nating malaman 'no, bago tayo manghusga. Kasi sa totoo lang nakakaumay din talaga na si Senator Risa Ontiveros ay tinatag siya na PhilHealth Queen when in fact, she has really nothing to do with it. Isa pa nga sa nag-content na nagnakaw daw at kumpirmado daw na nagnakaw daw talaga si Senator Risa Ontiveros ay isang DDS. Isa na dito si Banat Bay 'no. So, siya yung nagpalawig talaga, isa siya sa mga nagpalawig ng issue na 'to na talagang dinidiin niya talaga na may kinalaman daw si Senator Risa Ontiveros. When in fact, eto nga ang mga na-fact check tungkol diyan. So mali yung timeline niya. So ang sabi dito is matagal nang nakaalis si Senator Risa Ontiveros sa PhilHealth Board noon pang October 2015 para nga tumakbo siya sa Senado. So matagal na siyang wala, mali yung timeline na inilalabas at pinoproject sa kanya. So ang 15 billion na anomalya ay ibinunyag noong 2020 ng isang whistleblower. So ang pangalan ng whistleblower ay si Thorson Montes Kit. So nangyari to sa ilalim ng pamumuno ni Ricardo Morales noong pang 2019. So kung kailan naman na naging senador si Senator Risa Ontiveros at isa siya sa nagpatawag ng investigasyon laban sa korupsyon doon nga sa PhilHealth, eh tsaka pa siya tinag na nagnakaw daw siya, nangurap daw siya ng 15 billion pesos. When in fact, siya nga yung isa sa nagpapaimbestiga doon sa nabubuong mafia nga daw sa loob ng PhilHealth. So, sabi dito, wala man lang daw ebidensyang nailatag tungkol dito na nagnakaw nga si Senator Risa Ontiveros kasi walang record ang Commission on Audit, walang money trails, walang anumang kasong kriminal ang nag-uugnay kay Senator Risa sa nawawalang 15 billion pesos. So marami pang mga issues na lumabas with regards to Senator Risa Ontiveros na ikinakabit talaga sa kanya, no? Marami mga bonus na issues, no? Katulad nung kinakabit siya doon sa 163.85 million unauthorized bonuses. So kinakabit din yung pangalan niya doon. Gayunpaman, yung mga bonus na yon ay para daw sa mga taong 2009, 2010 at 2014. Pumasok lamang si Senator Risa Ontiveros sa PhilHealth Board noong huling bahagi na ng 2014, no? So at kinlaro yun ng PhilHealth Legal Office na wala siyang pananagutan. So PhilHealth Office na mismo ang nag-declare na Senator Risa Ontiveros has really nothing to do with those missing pieces, etong mga unauthorized bonuses at itong mga kinakabit sa kanya na ano pang mga problema ng PhilHealth. No? So yung ganitong disinformation, no, yung paulit-ulit na lang natin na talagang dinidiin at dinidikdik talaga si Senator Risa Ontiveros, libre po ang mag-research, no? Libre po ang makinig sa balita at wag po tayong tanga, bobo, mangmang, no? Kasi sobra pong 2026 na, hindi pa rin natin alam ang katotohanan. Mas mainam po na maging masusing, mabusisi po tayo bago tayo magkalat ng chismis. So itong mga ganitong balita pa uulit-ulit na lang to na nafa-flag as fake news, no? Kasi naglalayon lang talaga to na siraan